What up, mga subscribers, no? So, napanood nyo naman syempre yung visa, guys, no? As in, no? Tapos nakita nyo kung saan ako nag-record dun, guys, no? Sa kotse lang, let's go. As in, no? So, yung promise ko sa inyo, guys, wala na akong time ngayon, pero tomorrow, guys, gawa natin ng analysis video, yung visa nila, yung mga bagay na pwede natin makita dun, like yung mga na-miss natin, guys, no? And then, baka meron din kayong mga bagay din na hindi nakita ron, i-discuss po natin yun, no? And i-pinpoint natin isa-isa yung mga bagay na yan. Okay? So, ngayon guys, panoorin na itong kay Miss O, guys, na meron dito, sabi po ng caption niya, guys, no? Nakatrabaho ng SB19 sa visa, ibinahagi experience lalo na sa ugali ng boys, no? Okay? Tingnan natin kung ano insights niya regarding po sa visa. Alam niyo naman, no? Yung kanta ng SB19 na visa. Tingnan yung insights niya and nagbigay din tayo ng ating sariling opinions about this one. Okay. Alam naman natin kung ano ugat ng SB19, pero alamin natin sa mismong mga taong nakatrabaho na kasalamuha sila. Okay? Alam mo, sobrang nakakatuwa kasi hindi ko na-expect na ang dami-dami niya agad tanong. Tapos alam mo na pagod na dahil sa'yo. Nakatrabaho ng SB19 sa visa, ibinahagi ang experience lalo na sa ugali ng boys. First of all, Miss Everlove Barcinas is a EuroTV Philippines host, a freelance artist, and a theater actor. And she posted this. Grateful to have been the interviewer for SB19's newest music video, Visa. This one feels different. This isn't just about traveling abroad. It's about being qualified but still denied. Being globally competitive but still questioned. Being world-class yet treated like you have to prove yourself twice as hard. Sometimes just because of your passport. Even artists as big as SB19 experience barriers. What more for ordinary Filipinos chasing opportunities outside the country? Visa speaks for every dreamer who has ever heard not approved despite being more than capable. Hello guys! Hello sa ating mga 18s. Ako po si Everlove Porcenas, isang EuroTV Philippines host at isang freelance artist. At isa po sa mga gumanap dito sa bagong release na music video Siya ng ating nakikita niyo siya nag-approve ng mga, diba? SB19 bilang isa po ako ditong interviewer. At pinamagatan po itong music video na to na Visa na talaga naman naging successful po. Nandito po ako sa harapan nyo ngayon at nag-video para lang po i-share ang aking naging experience. Share ko lang, no? Napaka straight to the point talaga nung title ng SB19. No? Wala nang patumpik-tumpik pa, literal na visa talaga regarding sa visa, guys. Yes. Habang kasama ko po ang SB19 dahil sobrang na-appreciate ko po sila at tuwang-tuwa po ako. Unahin ko po syempre sa director na napakabait talaga. Maraming salamat. Salamat po dahil sobrang smooth po ng shoot na yan dahil ultimo mapa director, buong production, cameraman, napakabait po. Maraming salamat po. Noong ka-eksena ko, pag-upo ni Josh, siya yung una ko ka-eksena. Sabi niya sa akin, "Hi, ma'am. Ma'am, kanina ka pa po siguro dito, no? Siguro pagod ka na po. Kamusta ka po?" Alam mo, sobrang nakakatuwa kasi hindi ko na-expect na ang dami-dami niya agad tanong. Tapos alam mo na pagod na dahil sayaw na sayaw. Pag upo sa harapan mo, ganun agad yung tanong. Makikita mo talaga na napakabusilak talaga ng puso ni Josh. Bukod sa napakagwapo niya, grabe. Kaharap ko, ay talaga naman. Kahit mas matanda ako sa kanya, talagang mapapawaw kaya talagang mapahanga ka talaga sa kanya. Kaya siguro, na-share ko talaga tong experience ko sa kanila. So yun, nasagot ko lang sa kanya, hindi naman, gantong oras lang at na-enjoy ko naman. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw siguro, sobrang pagod ka na, no? Sabi niya, okay lang yun, ma'am, sanay na kami, ganun talaga. Masaya naman kami. Ay, nakakatuwa naman. Talagang parang hindi mo siya makikitaan ng pagod at talagang makikita mo nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya. Ganun talaga pag nakikita mo marami siyang napapasaya o nakikita niya siguro marami siyang napapasaya mga tagahanga niya, which is alam naman nating napapasaya talaga. Sunod, after no, sabi niya sa akin, thank you ma'am, tapos ng eksena namin. Sunod ko namang kay eksena si Stel. Pag upo ni Stel, nakangiti agad siya. Gwapo naman na ito ni Stel, grabe. Ito yung kumakanta sa ibang bansa na sobrang taas ang boses, nandito na sa harapan ko. Sobrang, parang natameme ako sa kanya. Sabi niya, kamusta ka ma'am? Ano pong name mo? Alam mo, hindi na ako nakapagsalita, hindi na rin siya nakapag-follow up mga questions kasi biglang sabi ni Derek, ano na tayo, game na. Pero makikita mo talaga sa kanya na habang nakakapag eye-to-eye contact kayo, talagang parang nagpapasalamat siya kasi nag-thank you siya. Sabi niya parang, thank you, ganyan, thank you ma'am. Ako nga dapat yung magpasalamat dahil nandun ako sa harapan nila eh. Diba? So yun, talagang sobrang nakaka-amaze kasi
talagang extraordinary sila kasi talagang inaalam nila yung nararamdaman ng kapwa kapwa Pilipino nila o kapwa artist nila kung talaga bang okay sila, okay yung pa-eksena nila, yung ka-shoot nila, alam mo yun, talagang ay, ang babait naman ng mga to. Talaga naman, kahit na sobrang sikat na sikat sila, talagang napaka-low-key nila at makikita mo sila na humble. Alam mo kung bakit? Kasi, nung wala pa, hindi pa nagtitake, nandoon na ayos pa yung mga gamit na gagamitin sa shoot. Nandoon sila, nag-uusap-usap, ang saya-saya. Tapos sakit pinapanood ko lang sila, parang ordinaryong tao lang na parang, kahit sisitam, hindi maiinis kasi hindi ka mai-intimidate sa kanila Kasi makikita mo sa kanila na parang paano ko ba i-explain? Na parang, pareho lang kayo. Na, kasi sa bawat eksena, sa bawat shoot na ginagawa ko, alam naman natin, syempre, bilang manlalabas, alam naman natin na mga nakaka-eksena natin, talagang kagaya nila, mga sikat na sikat. Syempre ako, pag nasa shoot, tahimik lang ako Lalo na kung nandyan yung mga sikat na artista, baka nagsisasa sa ulo, kaya tahimik lang tayo nakayuko. Sa kanila, hindi ko na-feel yun. Ang na-feel ko lang sa kanila, na parang, ang sarap nilang maging friend. Ang sarap nilang iduluhin. Ako kasi, sa totoo lang, hindi ako basta-basta nagpapapicture sa mga artista. Kasi nga, okay, bakit pa ako magpapapicture? Makikita naman sa TV na ka-eksena mo sila. Yun na yung memories na makukuha ko. Sila parang talagang, uy, papicture tayo. Parang, ang sarap yung ipagyabang kasi parang mga lang kayo, ordinaryong tao na hindi yung palabas sa TV na sobrang sikat. Parang alam mo yun, habang kasama ko sila, parang kaibigan mo na, sobrang close mo na, ganun yung mafe-feel mo sa kanila. Ganun sila siguro yung energy na pinapakita nila sa bawat kasama nila sa studio nung time na yun. So, doon naman naka-eksena ko nga, si Justin naman. Si Justin kasi, kung makikita niyo sa music video, may baby shark sa tabi niya. So, yung eksena nila ni baby shark, ako nasa harap lang niya, sa kanya nakatutok yung camera, dumaan sa harap ni Ken. Si Ken, busy nagsi-cellphone. Tapos nakita niya yung batang dumaan. Gumana siya, ang cute, sabi niya ganun. Tapos sinundan niya yung bata, tapos habang eksena ni Pablo, tsaka yung cute na si baby shark, video siya, tapos ganun siya. Cute mo naman. Sobrang gigil na gigil siya. Makikita mo ang hilig pala niya sa bata. Sobrang cute. Sobrang cute talaga yung reaction niya talaga. Natuwang-tuwa siya doon sa bata hanggang sa pumunta na doon sa parents yung bata. Parang nagti-thank you siya kasi nga nandun yung bata. So tapos na eksena namin ni Pablo, sabi rin ni Pablo, thank you po. So doon naman, nakakatuwa. After naman namin ni Pablo, sabi ni Direk, interviewer, Miss Ever, pack up ka na po. Thank you so much. Alam mo, sabi sa akin ni Pablo, sinundan niya ako ng tingin habang pagtayo ko. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you po. Thank you. Sobrang nakakatuwa sila kasi ganun pala ugali nila bawat isa na ina-appreciate ka nila, na sobrang nagti-thank you sila sa'yo. Dahil nga nandun ka. Alam mo yun, sabi ko, grabe naman, babait na mga to. Tapos makikita mo yung yung mata nila na nakatingin sa'yo na talagang makikita mo na nagpapasalamat sila ng sobra. Grabe, sobrang thankful at sarap sa feeling nung time na yun dahil nakasama ko ang isang grupo na which is SB19 na talaga naman mga busila kang puso at baliktad sila pa yung papasalamat sa akin. Nandito po ako sa harap nyo para sa ating mga 18s, sa mga nanonood para magpasalamat at patuloy po nating suportahan sa ating mga 18s. Suportahan ng SB19 dahil hindi lang po sila sumisimbolo ng kabutihan. Dinadala po nila ang ating bukod sa dinadala po natin ang ating bansa, talaga namang isa silang simbolo ng isang busilak ang puso, ng isang talentadong Pilipino at dapat talagang hangaan. Suportahan po natin sila sa nalalapit po nilang concert. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po SP19, maraming salamat po sa direktor at talaga pong na-enjoy ko tong shoot natin kamakailan. Maraming salamat po. Suportahan po natin ang bawat music video nila at etong bago pong release na music video na Visa. Maraming salamat. So, ayun guys, nakita nyo naman. Siyempre, alam nyo guys, ilang beses na po natin tayo nakapanood ng mga videos or mga interviews ng mga tao na nakatrabaho ang SB19, no? And lahat sila guys, halos lahat. Wala tayong napanood na negative na sa kanila na comment. Yun, nakikita natin yung mga bagay na talagang kung ano meron talaga SB19, no? And I'm a living proof guys. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo, ilang beses na
na si Stel, naging grupo ko si Stel sa sayaw, and then ever since yan na po talaga ugali ni Stel. Kung ano nakikita nyo sa kanya sa camera, kung ano nakikita nyo sa kanya off cam, ganun talaga si Stel. Kalog guys, as in makulit, and talagang kakanta, sobrang makulit, as in napakatotoo lang po talaga, no. And yun, as in yun talaga, kung paano siya before, yung mga nakikita ko sa mga videos niya, mga clips, mga paparazzi videos guys, no. Ganda si Stel po talaga, no? Never siya nagbago, no. And I'm pretty sure guys, ganun din po lahat sila talaga, as in, no? And then yung mga yung mga tao na nakatrabaho nila, sobrang ganda ng feedback, no. So kasi syempre masarap makitrabaho yung mga taong alam mong magaan din yung trato sa'yo, no, na hindi ka tinuturing na hindi naman sikat yan, kami lang dapat yung dito, kailangan di napansin ito kasi sikat kami, kailangan Nobel muna sila, no? Hindi, sila talaga kahit gano'n sila kataas talagang kung paano nila itrato yung mga artist na kasama nila is gano'n din po talaga, no? And syempre guys, yung sa visa nila, no, grabe, sampal po talaga ito sa sa pinaka-sistema po talaga ng ating bansa po guys, no? And sana rin po talaga magbago yung mga dapat magbago, no? And yan, i-discuss ko to guys in detail po, no? I-discuss ko to in detail I think by tomorrow, no, regarding po dito sa visa, no? Sa music video and sa meaning, no, i-discuss ko yan probably I think tomorrow guys, nagawan ko yun guys, no? Naabangan yun guys, tomorrow gawan ko po ng detalyadong analysis video, yung music video na lang, hindi lang mismo visuals, kundi pati yung topic and yung mensaheng binibigay ng SB19, no. And then, parang yun, meron doon mga bagay na hindi nyo rin nakita, no, na nakita ko sa music video nila, no. So yun lang guys, I hope na enjoy itong video na to as much as I did, no. And huwag nyo kalimutan syempre mag-leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para alam nyo po pag ako release ng bagong video. So this is Boy the Med signing out. Peace, let's see.